Yan! Kung may beach volleyball, ang Pilipinas naman naglalaro ngayon ng impeach volleyball. At nakanino na nga ba ang bola? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Belated Happy Independence Day, Pilipinas! At welcome to Politico Talks! Narito na ang mga political issues ng Pilipinas na pinalagan at hindi pinalampas ng netizens all over the world. Ako po si Jordan Sebastian. At ako na po ay si Marichu Villanueva. Ako po si Ronald Llamas. At makakasama po natin sa Balibuhan ngayon. Sa usapan natin si Assistant Professor Paulo Tamase from the UP College of Law. Magandang gabi ho sa inyo lahat at sa mga nanonood. Magandang gabi. Welcome, Paolo. Welcome! Attorney. Live na live tayo, attorney. At dahil wala si Sam, ako muna magsaserve ng bola. Sige. Walang halong bola. Lahat legit. Welcome sa ating Impeach Volleyball episode. Alam na nating nakataw na pabalik sa Kongreso ang bola. Pero bago yan, unahin natin ang pinakamahalaga. Fit check! Mga netizens pa ang nakapuna, hindi pasok sa fit check. Sa naganap na trial sa Senado, sina Senator Cynthia Villar, Robin Padilla at Amy Marcos. Ang dahilan ni Senator Robin Padilla, hindi daw kasya. Sir Paulo, mauna ka na. Kung ang passion ay may statement, ano naman sa tingin mo yung statement ng tatlong hindi nag-fit check? Di naman kasi kailangan naka-robe para maging senator judge sa impeachment. Pero parang malaman kasi yung hindi nila pagsusuot ng judicial robe. Yung statement ni Senator Amy, sabi niya, kasi may reservation sila doon sa ginagawa na proseso ng Senado. So siguro, kine-question nila yung jurisdiction ng Senate Impeachment Court dahil nga doon sa mga supposed na irregularity sa House. So may statement na hindi sila sang-ayon or para meron silang apprehension? Parang di sila sang-ayon, hindi rin siguro nila ayaw nila fully recognize yung jurisdiction ng Senado. Pero yung robe kasi sa impeachment, may ceremonial purpose siya to show na impartial ka. No? So sinasabi nila, hindi na sila impartial, Sek. Political statement. Pero kung nagsabi kasi sila ng reservation, attorney, di ba ang logical na direction ng reservation mang-inhibit ka? Huwag ka na muna mag-participate. Kung hindi mo naman pala partly or fully nire-recognize yung proseso, di ba? Huwag ka na mag-participate. Tama, Hindi lang siya simpleng usapin ng robe, Oo. no? Which is symbolic. Mas yung substance ng robe. The ang spirit issue. behind it, oo. Pero at least may political statement by not wearing the toga. Pero nakakatawa yung off the camera na naging viral sa social media. Ano nangyari? Diba, nakamaroon na silang toga. Apo. Si Jinggoy at si Nancy Binay. Ah. Si Nancy Reno. Nazareno. Nancy Reno. Napahira niya ng handkerchief at naghahalik. Kaya medyo mga light moments. Mga netizens yan, mga netizens. Oo, nag-viral. Black nasa rin daw kasi. Ang sakit magsalita ng mga netizens natin. Pero hindi, ito yung tanong ko. Ba't Hindi yung netizens. hindi yung netizens? Mga senador. Mga sila Oo, mismo. pero Saan na nakunan galing? ng mga na-upload. Kaya nag-viral sa social senador ang media. nagsabi nun. Hindi alam ng mga senador na kinukunan sila. Talaga. Pero ganun talaga Kasi sinabi naglulukuhan nila. nga sila, Nancy nagbibiruan. Reno. In a light moment, di ba? Masyadong heated. Di ba? Masaya rin naman. Pero yun nga, nag-inhibit, hindi nag-robe. Hindi nag-inhibit, walang robe, pero bumoto, May reservation ka, pero nung Sumali. nagbotohan na i-remand, Oo. bumoto ka. Oo, Diba? Dahil nga, yung pag-remand ay sang-ayon dun sa gusto mo, at kung sakaling hindi rin nag-remand, ay tutol ka naman doon. So, parang conditional yung kanilang participation sa Oy. sa trial court. how does that affect the whole, kumbaga, the spirit na dapat impartial sila? Nung two previous impeachment kasi walang ganun eh. Walang ganun. Walang ganun eh. Malaki yung impact niya na parang hindi pa nagsisimula yung boxing. Baka isipin nung tao na nanonood, meron ng kinikilingan yung referee. Hindi ko sinasabi na ganun yung kaso. Pero attorney, di ba? It's impeachment is just a political proceeding. So, they're making a political statement through that proceeding. Siguro sa
Amerika ho, no, political talaga yung character niya. Pero pag tinignan mo kasi yung impeachment sa Pilipinas, Quasi-judicial. partly political, partly legal siya. Nag-evolve na siya into may expectation na parang patas yung mga senator judges natin. Parang may pagka-jury judge yung Hindi, yun dating. yung symbol ng damit. Mhm. Na yung damit na yon ay impartial judge ka. Kung ayaw mo magsuot, parang kang hindi impartial. Oo, yung nagsabi ka ng statement, ng passion statement na meron akong bias. Parang ganun. Ako naman, nakikita ko dyan, it's all the colors, pero it's a political proceeding nga. Whether you're for or against, you are making a statement on your own. Kaya, wala yung sinasabi sa akin ng mga judicial. Judicial nga, pero they are following the political process. It's a political game, numbers game. Ang problema, nagpaliwanag sila eh. Ang sabi nila, may reservation kami dito sa ginagawa. Reservation. Oh, so hindi lang siya political statement sa damit. May reservation siya sa buong process. Kasi nga may constitutional duty sila to perform. Otherwise, makakasuhan sila pag they do not perform their constitutional duty. May one point ako doon kaya puntos yun sa akin. Kasi parang ano nga hindi ka, nag-reserve ka, pero sumali ka pa rin. Medyo malabo sa akin yun. Okay na, tapos na ang outfit check. Pag-usapan na natin ang rally ng mga argumento. At isa sa mga tumatak ay ang kay Senator Bongo saying, "Let us focus on what is important for our people that we serve." May ganon si Hugot. Oo, may hugot. Basahin ba natin yan? Kaya sana naman, pag-aralan natin ito ng mabuti. Tama na, hindi dapat natin ito patagalin. Pero hindi rin dapat ito madaliin. Let us focus on what is important for our people that we serve. Pero mas tumatak yung sinabi niyang pagkain. Di ba? Parang may sinabi siyang ganon. Yan ang political statement. Tutok tayo sa sikmura. Hindi dito sa usapin ng sinasabi ni Coco na hustisya. Yan, hustisya na walang nahahawakan. Kaya ang tanong, anong parte ang gusto nyong hawakan? Okay, hindi daw nahawakan yung hustisya. Untouchable. Naalala niyo ba yung Sino ba tinatanong mo? Si Robin Hood o sino ba? Kayo muna. So yung isang side nagsasabi na dapat mag-focus tayo sa pagkain, sa kahirapan. Sa gut issue daw, mga gut Ito naman issue. si Mr. Coco Pimentel, focus daw tayo dito sa hustisya na hindi nahawakan. Ano mga sabi niyo? Kasi hindi ako naniniwala na hindi nakakain ng hustisya. Lalo na yung sa atin na kung pinag-uusapan, meron ba talagang corruption sa gobyerno? Hindi nakakain ng hustisya. Nakakain ng hustisya? Nakakain Anong ng lasa? hustisya. Related. Related. Sa Okay, pagkain, okay. Related. hustisya. Okay. Kasi kung accountability yan, di ba, parang may value yung gobyerno mo tapat eh. Hindi siguro ganito kalaki yung buwis ko. Hindi siguro kalaki yung utang sa Pilipinas. So parang bakit ako pinapapili kung gusto ko ng magandang gobyerno at kung gusto ko kumain? Pwede mo namang, baka makakain ka na mas marami kung maganda gobyerno mo. No? So parang bakit ako pinapapili? Yun yung... Sabi nga ng boss ko, kung walang kurap, walang mahirap. Yan, Yun ang slogan namin nun. Tagline yan, Pero basahin muna natin to kay Senator Coco Pimentel. Ang tanong nila, makakain ba itong impeachment? Marami namang bagay sa buhay na importante rin kahit hindi nahawakan tulad ng hustisya. Ang hustisya, hindi natin nakikita, hindi natin mahawakan, pero napakahalagang bagay sa buhay ng tao. Mami Chu, Oo. sa dalawa, isa pagkain, isa hustisya. Ano sa tingin mo yung pinaka nakakapit yung mga tao? Sa pagkain. Pero I mean, as I said before, it's a political game. So, it's not all about justice eh. Kaya, I don't see the pagpapilian kung justice. So, Hindi siya magkahiwalay. Oo. Lalo na kung ikaw ay senador, tapos umakyat sa iyo yung impeachment, trabaho mo yun eh. No, hindi mo pwedeng sabihin, ay, gusto ko pagkain, hindi hustisya. Kailangan Trabaho mo yun as senator. sabay-sabay mong gagawin yan. Oo. Hindi At ka magkaugnay pipili. yun. No? Ito naman si Bongo, si Mr. anong tawag sa kanya? Malasakit. Malasakit. Pero no? si Mr. Malasakit, kahit paano, yan yung galawan nga niya eh. Kaya siya nagna-number 1, sek eh. Ano masabi mo doon? 6 na taon niyang ginamit yung malasakit eh. Ayo. Di ba sinabi ko nga, yan ang political statement. Kasi gut issue, alam niya kung saan ang feel ng mga tao. Paano? Pag yung pera ng gobyerno, ninakaw ng mga politiko, edi got issue yun. Yun ang nakasama sa impeachment eh. Yung pagnanakaw eh. Yung corruption. Effective Accountability. siguro yung
effective yung messaging na nakafocus sa pagkain. Kaya baka kung pro-impeachment ka, dapat meron din gano'n na tulay between yung pagkain at yung good government niya. Sige, bago natin tuloy, panoorin muna natin to. Ngayong impeachment, bilib ako sa argumento ni Bongo. Bilib mo na sabi niya pa na hindi nakakain tong impeachment. Siguro dahil busog na yung bulsa niya. Ang masasabi ko, no, nakakabilib yung sinabi ni Senator Robin Padilla na kami, Duterte kami. Kahit sunugin mo ako dito, mangangamoy Duterte ako. Kumbaga parang yung sinabi niya na yun, parang nakakabilib kasi parang iilan na lang yung mga loyal. Sana all loyal. Nagka-barbecuehan doon ah. Pag sinunog ka ba, Jordan, ano amoy mo? Amoy ko sunog. Oo. Hindi ako mag-aamoy kahit ano. Kahit ako, hindi ko na maamoy sarili ko. Ano ka ba? Oo, ano ba kayo? Parang insulto kay Digong yun. Yung mag-amoy siya ng Maamoy siya, sunog. di ba? Amoy siya. Parang ano eh, no? May, Parang medyo nalito si Senator Robin Hood Padilla kung compliment yun. pero yun na yung nakakataka eh, di ba? Ganun ka metaphorical na yung statement niya, pero meron pa rin nabibili ba na loyal daw siya. Ano masasabi niya doon? Interesting for me yung statement na yun kasi pag ikukumpara mo yung dalawang nakarang impeachment trial natin, parang may effort yung senator judges na hindi mukhang may posisyon na pagpasok pa lang. Pero yung nangyari kasi nung Wednesday lang ba yun? O Tuesday? Tuesday. Parang hindi nahihiya na meron silang alliance na bago pa sila simula. Hindi nahihiya, iba yung sa walang hiya. Iba yan, Baka yun yung sabihin mo, sabihin walang ko. hiya. Ang sinasabi ni attorney, hindi nahihiya. Okay, kinaklaro na. What do you think? What brought it about? What brought it about? Siguro, sabi niyo nga, politics din kasi talaga ang impeachment. Alam nila na nanunood yung taong bayan doon. Alam nila na since last week may pressure from civil society na simulan na nila. Yun nga eh. Pero may limits kasi, attorney, ang politics. Agree, Halimbawa, oo. pag sinabi mo yung impacto dismissal na wala sa konstitusyon, wala sa rules ng Senado, very partisan yun. Di ba? Kahit political. Ibig sabihin, political partisanship na niwala sa ating konstitusyon. Yun yung kaibahan nun. Tama. Di ba? Wait. Masyado tayong warm up pa lang tayo, guys. Warm up pa lang tayo sa balibuhan na to. Na ngayon na naka-warm up na ang lahat, go na tayo sa iba pang issue, sa botong 8-5. 18. Oh, 18, sorry. 18-5. Oh, sorry, yung math ko nawala. Naipasa muli ng Senado ang Articles of Impeachment against VP Sara Duterte pabalik sa Kongreso. Pero ayon naman kay Senator Alan Peter Cayetano, hindi daw to nangangalugan, dismiss na to. Ano ba nga talaga kahulugan nang nangyari na to? Ito, ang lawyer natin, si Attorney Paulo, pag-explain natin. Kasi cover akong DOJ tsaka Supreme Court. Pag sinabing remand, ibabalik sa lower court. Whatever defects o mga dapat i-amend, gawin mo na. Tama, yun yung usual na intindi nga ng remand. Kaya medyo, sa totoo lang, ilang beses na siya natanong sa last few days. Hirap din ipaliwanag kung ano yung gusto gawin ng Senado. Kasi wala naman siya sa Constitution. Wala din siya sa rules mismo ng Senado. Wala siya sa past na practice ng Pilipinas. Wala din siya sa practice ng Estados Unidos. So, As Pero a ang ano lawyer, nila, sui generis. Impeachment as a sui generis, thing of its own. so we Pero generally- hindi ka Sui pwede, generis. hindi ka pwede mag-imbento na wala sa konstitusyon. No, but being a sui generis body, they can create their own rules and that will become a precedent. Sabi yung ibig sabihin ko kasi ng sui generis, no, katangi-tangi, so special. Hindi po nun ibig sabihin na Nalalapagin mo yung unlimited. Constitution. Pero within the bounds of law, but dapat. did Cayetano, with what he did he violate? I mean, Ang pinopropose kasi ni Cayetano, i-remand natin dahil gusto nating linawin yung apat na impeachment na nag-violate ba siya ng 1-year ban. Pero bilang abogado, dapat alam niya na may precedent yun eh. No? Sinagot na ng Supreme Court yung issue na yun. No? Hindi ko lang alam kung absent siya sa klase. Hindi kasi may Oo. pending May kaso pending si eh. Oo, petition eh. si Sara. Dalawang pending petition sa Supreme Court. Kaya Pinaklaro nga kaya yun. yung ganong same precedent, tinapos na sa Supreme Court yon before. So, parang Kasama sinasabi- doon yung kay Merceditas na wala yung pinadala ng House sa Senado
na dumaan dun sa Justice Committee, yun lang yun. No? Hindi kasama yung tatlo na in-integrate na nila sa fourth, no? At yung fourth yung pinadala. Yun yung nagpagulo ng lahat Oo, eh. may kwan yan, may precedent yun. Yun lang ang sinasabi ko. Alam ni attorney yun eh. Hindi ko alam bakit hindi alam ni Alan Hindi, Peter. ito, Sec, kasi parang lumalabas with you guys, sinasabi nyo na mali yung nangyari, di ba? Pero yung tanong ko as normal, hindi pala ako normal na Pilipino. As a Pilipino lang, ang tanong ko lang, di ba kasi tinitingnan ko sila parang judge sila eh. Di ba? Judge sila. Senator ang judge, judges. kunyari may hinain na kaso, siyempre gusto mo lang malinawan kung tama ba yung procedure Iklaro o mo. hindi. Hindi ba ganun lang kasimple yung ginawa? Meron kang dalawang constitutional bodies. Malinaw yung definition dyan sa Article 11 ng Konstitusyon. Ang trabaho ng House mag-impeach. Ang trabaho ng Senate To judge. mag-convict or mag-acquit. To Kaya judge. nga yung sinasabi ng attorney, it doesn't exist sa Constitution or mismo sa rules ng Senate. Yung usapin ng remand. Paano ang pwede lang mag-correct sa infirmities kung meron? Yung lower house sa kanilang final na impeachment ay Supreme Court lang. Supreme Court na. Hindi pwedeng gawin yun ng Senate. So dapat kung may ginawa man sila or anybody, dapat sa Supreme Court ang usapan. Pero, ito, sige. in fairness naman doon sa resolution ng Senate na pinaraft nila, nilagay naman doon, this is not to mean it dismissal, it's just return, di Yun ba? naman pala. Nakalagay naman doon, this is not... Parang Lazada. this should not be known. Disclaimer. Parang Lazada na kwan. Kasi yun ang concern eh, Return to madidis- sender. Oo. Pero mahirap din no kasi yung kahit hindi ko siya dismiss, no? Kasi babalik na naman tayo doon sa dapat February pa to nagsimula. Eh. Yeah. By the time na magsisimula siya sa July, pagkatapos ng SONA, naka 5 buwan na halos na Oo. walang Hindi nila ni-recognize on sa adjournment ng February 5 na maski man lang sana in-acknowledge recognition of the seat. Tama. Tama. Pero pag si Chis ang katatanungin mo, ba't kami tinitingnan nyo ang House nag-upo dyan noong December pa yan eh. Ba't nila pinail ng February 5? Alam nilang adjournment na at campaign period. Patas naman ho yun, pero wala na sa kanila yung bola eh. Nasa Senate. Kaya nga nasabi nila, let's move forward. Kasi mahirap yung turuan-turuan na eh. Hindi na siya turuan eh. Dahil nga, nung apat kasi na dyan eh, Yeah. impeachment Yung case fourth, na umabot ng 2 buwan. Nung naakyat na sa kanila, mahigit 4 na buwan eh. Nung naakyat na sa kanila. Yeah, Tapos kasi nung, campaign tapos nung period. in-schedule after the election na June 2, in-extend Pinostpone. pa sa June 11. No, June 11, last day na yun, no? No, at least until noon, 12:01 ng June 30, sila pa rin ang nakaupo. Kung hindi sila mag-adjourn. Oo, yeah. Oo, kung hindi nila susundin yung sarili nilang schedule. Hindi man nag-adjourn yung Senate as impeachment court eh. As a legislative body, nag-adjourn sila. Oo, pero yung schedule nila, in-adjourn nila eh. Yun yung kinakailangan, both houses ang... paano meron silang... Pero kasi ang may continuing body ang Senate eh, 12, di ba? Kaya sila ando doon pa rin. Pero may isisingit lang ako. Kasi kayo, mga experts kayo eh. Hindi naman. Hindi, yun yung dating sa akin. Yun yung dating sa akin. Marami sa amin dyan, hindi expert. Eh, nakikita lang namin is kailangan maging very impartial dapat yung mga senador. Si Cheese, yung ginawa ni Senate President Cheese, parang dating sa akin, kayo kinunbi niya, mag-usap, napanood ng lahat ng Pilipino, yun ang lumabas. So, how do you feel about that as a constitutional expert lawyer? Yung pinakamahalaga kasi na kung susundin natin yung practice ng Pilipinas, yung mga dismissal ng impeachment, ganyan, dapat nanggagaling yun dun sa abogado nung respondent. Dependent. Yung Baga, accused. the Hindi accused. siya nanggagaling sa korte. Iba yung practice ng Estados Unidos. Nangyayari talaga sa kanila na mas political yung impeachment nila. Minsan yung senador yung nagmo-move ng dismissal. First time to nangyari sa atin na yung senador Pilipinas. mismo yung nag-move. So, kung importante sa tao na patas yung proseso, syempre kung tao ka, mako-concern ka kung patas pa rin ba talaga siya. At kung, ang punto kasi is, kung nanggaling siya dun sa mga abogado ng mga parties, baka mas malinaw kung ano yung next steps natin kaysa sa yung korte mismo yung nangangapa ngayon. So kung ano itong yung ginagawang pag-lawyering, di ba? Nila parang right now si Bato agad-agad, di ba? Nagsampa ng motion of dismissal, tapos ito ngayon may mga ganito, parang lumalabas. Nakakatawa nga yun eh. Dahil nagsampa siya ng motion for dismissal, tapos nagpasok ng amendment si Alan Peter. Tinanggap niya yung amendment, pero sabi niya, I accept the amendment of Senator Alan Peter. But provided he elucidates on the amendment. Tinanggap. Tinanggap Oo. niya yung hindi malinaw sa kanya. Oo. Ano? Pero pagbigyan pa rin natin, parang ganon. Mamichu,
Natawa ako ron. Kasi nga, nung gabi na yon, maraming actually bumaliktad. Maski si Bongo, di ba? Bumaliktad din. Siya yung gusto niya matuloy sana yung impeachment. Kaya both ways, nasabi, kung ganyan na yung both pro-impeachment tsaka anti-impeachment, nag-agree doon sa Cayetano Amendment, that means nobody can claim na victory. So matutuloy ang impeachment, di ba? At the end of the day, parang lalabas. Yun talaga mangyayari, di ba, attorney? Matutuloy talaga eh. Medyo in limbo dahil sabi nga ni Bato, ano pag-uusapan natin? Niremand na nga natin. So, yung impeachment, sabi ni Bato, niremand natin eh. Una-una. Ano pag-uusapan natin? Sabi naman nung ni Cheese, pwede nating issuehan ng subpoena ba yun? Yung akusado. Oo, no-notice na Ang na-notify sabi na si naman ng iba, OVP. hindi pa nga binabasa yung mga complaints eh. So anong bibigay natin to sa akusado? So hindi dito dapat kasi binasa yung complaints eh. Dito kasi mahirap yung hindi sinusunod yung proseso. Sa Constitution, malinaw yung proseso na House muna, tapos Senado, kasi ayaw din ng Constitution na iiwasan ng House at ng Senado yung gagawa sila ng mahirap na desisyon na hindi nila pwede ipasa sa ibang tao. Yun yung design niya eh. So, nung ginawa itong move na ibabalik siya sa House, parang violate natin yung proseso na kailangan niya magdesisyon eh. Kahit mahirap yung desisyon. Ganun yung design ng sistema na yun. So, ngayon, siguro itong delay para hindi mo na-recorded yung vote nila in favor of or against sa impeachment. Kaya nung nagka-exchange sa Senado, ang sabi ni Coco, ni Grace po, ni Risa, at to some extent si Sherwin, yung remand is tantamount to dismissal. No? Hindi naman nila sinabing dismissal, pero tantamount. Tantamount. Dahil in limbo ka eh. Tapos sinabi pa ni Senator Cheese, pwede itong hindi tanggapin ng 20th Congress. Dapat hindi niya sinabi yon dahil nga may continuity eh. No, may continuity. Meron niyang president eh. Kung sakali man niyang hindi tanggapin ng 20th Congress, na yung 18, karamihan doon ay makakasama sa 20th Congress, dapat di mo na sinabi. Yan. Okay, umiinit ang mga usapin. Palong-palo na ang mga katawan natin. Pero break muna tayo. Itutuloy natin ang usapan sa pagbabalik ng Politiko Talk. Balibola. Tuloy-tuloy ang politaktakan natin dito sa Politico Talks, kaya ituloy na natin. 18-5. Umpisa pa lang, para nakapuntos na ang kampo ni VP Sara sa pagpapatagal ng impeachment. Predictive ba ito o magiging hatol ng mga senator judges kapag naipasa na ulit sa kanila ang bola ng impeachment? Ano, attorney? Parang sumimangot ka agad ah. Ano ang game ni Senator Bongo? Kasi nung una, isa pang topic. Nung una, tumaliwas siya sa boto ni na Senator Padilla at ni Senator Bato. At bumoto siyang ituloy ang impeachment. Pero ngayon, iba na naman. Okay? Yun yung dalawang topics na. Attorney? Siguro, hindi pa naman indicative yung 18-5. Okay. Kasi, sure tayo na dun sa 18, mukha naman base sa statements nila, merong mga loyal talaga kay VP Sara. Pero, marami din dun sa mga majority ng 18, hindi actually nagsalita. So, hindi natin alam. Baka ayaw nila na ma-on record lang, na bumoto. Kasi yung original motion, pang-dismissal. So, they would have to vote for or against that. Ayaw siguro nila ma-on record na saying na trial should continue. So, baka way nga siya para patagalin muna yung proseso bago maging malinaw kung ano yung politika kasi ang dami nangyari nung last 2 weeks. So ayun, yung palagi ko ganun lang Dalawa siya. kasi importante. Tatanggapin ba ng 20th Congress yung pinasa ng 19th Congress? Paano pag tinanggap nila, at least masisimulan yung proseso, makakapag-present ng ebidensya, pwedeng mabuksan yung mga bank accounts ng akusado, pwedeng mag-testify si Las Cañas, etc. Pwedeng mag-testify yung COA dun sa kanilang mga notice of this. So, dadami yung presentation. Iba pa yung ikalawa, yung to convict or not to convict. No? Dahil yung ibang mga senador na swing can be persuaded by the evidence. At the same time, dun sa nangyayari sa labas ng Senado. Yung mga tao ba ay dumadami
Halimbawa, sa ngayon, 80 to 90% sa halos lahat ng survey, gusto ituloy yung impeachment. Gusto. oo. Tapos, ngayon, for the first time, ngayon ko lang ulit nakita yan from the Makati Business Club to all the religious groups except Iglesia, nag-unite na kailangan simulan yung impeachment. Yung CBCP naglabas ng isang strongly worded statement last Tuesday. So, itong mga to, hindi yan usually nagsasama. National Council of Churches of the Philippines, mga protestante yan, evangelicals, no? Nagsama-sama. Yung kay Kibuloy, sumama sila. Ah, Iba yun? medyo nag-iisip pa. Ay, Nag-iisip pa teka, sila. wala. Pero mas ako na nasupresa, hindi sa 18. Hindi, saan ka Nasupresa ko sa 5. Kasi yung nagdidebate-debate sila, iniwanan ko. Oo. So sabi ko, naguhulang kayo, paano ang botohan dyan? Ako, kako, pinakamarami na ang 5 ang bumoto ng no dyan. Hindi lalagpas ng 5. Tama ako sa number. Pero sila yung na-anticipate mo, sila yung Dapat, sila yung... dapat nakipagpustahan ka. Oh, ito nga matawa ka. Tama ako doon kay Coco, kay Risa, because of the Expected, debates. expected. Expected. Ang nagkamali ko, kala ko si Joel. Dito. Pero ang turns out, si Sherwin, si Grace po, and Nancy At Binay. Nancy Binay. Pag-usapan nga natin yung Pero limang si yan. Joel, dati pa, ang pagkiling niya kay Sarah. Ewan ko Oo, kasi yung pagkiling niya, nandun. Kumbaga si Bak, nagpapanggap si lang? Bak is supposed to be advocating against corruption, di ba? Pwede rin ako magtayo ng... Tsaka dati alam ko yun Pinklawan yan Pwede din ako magtayo ng party list na Si Bak is anti-corruption. Pinklawan. Kaya tataka ako, ultimately, tapos si Joel yung bumoto na sa 18. Pero since kasi nung namatay na si Pinoy, hindi na siya pinklawan. No? Kung sino na yung bibigay ng grasya. Wow, kanila, wow, no? wow. Pag-usapan natin yung 5. Gusto ko pa pag-usapan. Kayo, sir, yung composition ng 5. Actually, gusto ko tanongin kung palagay niyo ba malaki yung factor na pag-graduate na kasi yung Yes. dalawa dun sa So, tatlo yeah. na Si unexpected. Coco, tsaka si Risa. Pag-graduate. Si Coco, Si tsaka si Grace. Grace and Nancy. Tatlo. So, tatlo. Graduating. Si Coco expected naman, I think, based dun sa debate. No? But yung dalawa, siguro kasi last hurrah na nila sa Senado, gusto mo pangalagaan yung institution Legacy. na under attack. Yung legacy nila. Kasi sabi ko nga parang yung last 2 weeks, hindi yung si VP Sara ang nalilitis Yung Senado yung nililitis nung taong bayan. So baka for them, para pangalagaan yung institusyon na naintindihan nila yung trabaho ng Senado, Pero tuloy babalik nila. ko yung tanong ko sa iyo kanina. Bakit yung dating 2 impeachment courts, walang ganun na mga senador, pinangatanawan nila, senator judges, we will not comment one way or the other. Bakit ngayon? Siguro nag-iba na rin yung Senado as an institution. No? Dati, ang tingin talaga sa Senado, yung serious na senior statesman Yes. body. In the August chamber, parang ganun. Ngayon, 2 beses munting magsuntukan. Si Alan Peter at si Subiri. Ano? At ngayon, Sa impeachment. ngayon, yung related nga kay Joel. Oo. Dahil yung dalawa yung incident na involved si Joel. Yung isa yung near suntukan with Robin Hood. Robin, Yung near suntukan na yon, ang lapit sa kanya ni Robin Hood, ba't ka tumataliwas sa script? Bakit Hindi, ako ang sinabi ni Jordan. Ba't ka, Ganun yan. hindi, yun ang kwento. Bakit lumalabas ka sa usapan? Gumagawa ba yung script, Oo, yun yung isang away doon. yung pangalawa. Akala niya, bumabaliktad si Joel. Nabahagi naman siya nung plano. Ikalawa ay yung sinasabihan niya si Amy, katayin mo na, pan mo na, Point of order. patigil mo na si Risa, yung gano'n, point of order. na sinasabihan, ginagatungan. Kaya lumalakas yung argument nila talaga si Joel nandito. Oo. Sa tatamat, may naririnig na akong palakas sa gilid-gilid Pero bago natin siya papasukin, last question. Paano ba maapekto ang posisyon ng mga senator judges sa kandidatura nila sa 2028 election at ano ang nagiging strategy sa mga galawan ngayon? Well, kung magpapatuloy yung mga survey na overwhelming yung gustong ituloy yung impeachment, no, then makakapekto yan. Ikalawa, yung mga groups na pumuposisyon, Makati Business Club to CBCP, no? At pinakamahalaga, yung estudyante na nagsimulang magpakita ng initial na puwersa nila sa midterm election. No? At kung monitor mo yung social media na lagi mo minomonitor, makikita mo naman kung sino yung gulping-gulping. Pero Sek, meron ka rin rin, ako yung nakakausap ko rin yung mga DDS, marami sa kanila parang gusto rin nila Parang Lumabas na naniniwala nga. sila Lumabas na si Robin Padilla, nadulas na sa Malaysia kasama sa sabi? Independence Day. Sabi mo, Micho? Oh. Sara, Amy,
siya magiging campaign manager. Oh, may president saka vice president. Oo. Ganun na, So, ganun na. Oo, so ganun very, ka, no? sila, very objective. Objective. Objective Oo. judges Ay, sila. na- Oo. Doon na nakatingin. Oo. Nasagot naman. 2028 na Immediately nakatingin. yan, ha? Pagkatapos nung session, diretso sa Malaysia, kasamang nag-party ni Vice President at yung ganun statement. Nakita ko pa nga, kasama pa si Sir Jimmy Bondo. Oo, At saka mga... kasi yung tatlo daw natalo na PDP na dinaya sa... Oo, may mga ganun. May mga Dinaya, ganun. dinaya. No? Grabe, no? Sige na, yun yung gusto nila. Kating-kating na ang palakang talker natin. Papasukin na yan. Ano ba? Kokak! Julie, pero di kulong itong si Joel dahil ang tanong, nahiya ba si Lord sa movement ni Senator Judge Joel Villanueva na kino-coach si Team Itim Amy Marcos para patigilan ang pagsasalita ni Senator Judge Risa Hontiveros? Kokak! Ay, AI ba ito? O ay nako? Which is an offshoot of a question of privilege, which takes precedence over all motions. So I state my motion, Mr. President, to momentarily suspend any action, whether interpellation or seconding speech, on the privileged speech of the good gentleman from Davao, para sa wakas, bigyang daan yung inaprubahan natin motion kahapon na manumpa na po kami. I still have the floor. I have the floor, Mr. President. I have the floor, Mr. President. Order, point of order. Sandali pala ka, ha? Kami muna. You have the floor. Oh, I have the floor. Ano ba yung malaking issue na tinuturuan ni Hindi, Villanueva kasi si Joel naman, in fairness, he was formerly the Senate Majority Leader. Daw, yun nga yung sinasabi. Diba? Oo. Kaya nag-ask nagpa-coach, Amy was asking, ano bang pwede kong erase? Dahil nga si Risa is trying to busalan sila kasi it's against the Senate rules na ibubusalan mo yung kapwa mo senador. Sandali, ano yung sabihin ng busal? Yung Lalim ni Mami Chu, eh. nag-motion si Risa na wag nang pasagutin yung mga second. Point of order. Kaya kinoach na siya. Kaya yung sinasabi ni Sec, Pag hawak mo kasi yung kwan, hawak mo pa yung floor, hindi ka pwedeng istorbohin. Mga taga-aim kasi mga yan eh. Si Kwan, Joel. si Bato, pinapagano na si Amy. Oo, gumano na. Pinapagano niya, Oo. punta ka na. Tapos si Joel, si kasi Joel naman, ayaw niya na siya. Oo. Dala niya yung rules eh. So kinoach niya. Kaya ang sinalang niya, si Amy, nagpasalang naman. Ang ano dyan, simple, mga graduate sa AIM, ayaw iwan ng mic. Oo. Attorney, may tanong ako. Ano ba, yung ginawa na yon may ano ba sa proceedings? Ano ba? From the rules kasi, pag point of order, privileged siya. So, ibig sabihin nun, nangingibabaw siya sa lahat ng nangyayari. Yung point kasi ng point of order is kung meron bang paglabag sa proseso ng Senate as a parliament, as a Congress, na a legislative body. So, yung pag-coach, sa totoo lang, hindi ko nga makita kung ano yung problema on the one hand. Pero, hina-highlight yung reaction ng mamamayan dun sa nangyari. It highlights kung bakit iba yung impeachment. Kasi nanonood lahat ng tao, nakikita nila na bakit parang patago yun, una sa lahat, bakit parang patago yung coaching. May ganon. Oo. Pangalawa, nanggaling na yan dun sa time na nagkaroon ng motion na parang nakasingit dun sa privilege speech. So, iba yung dynamics na siguro sa impeachment. May opinion to si Sec sa nangyari. Bakit? Ikaw, I think, kasi... Hindi pa impeachment yun, sir. Legislative mode pa sila nun. Pero legislative pa. impeachment na yung legislative pa pinag-uusapan yun. nila at televised siya. So, yun yung mahirap sa problema impeachment. sa ating mundo ngayon. Kahit kaunting bulong mo, naririnig. Highlighted At lahat. hindi mo na pwedeng i-atras. Kasi live ang Senate proceedings, live. Parang yung Nasa muntik ng YouTube. suntukan. No? Naakala nila, hindi narinig yung bulungan nila. Rinig pala. Oo. No, May kung nakita nga ako parang yung Kaya isa... nga afterwards, nagyakap ang kagad eh. Di ba? Nagyakapan, Nagtawanan kagad eh. Okay Yun na, ang unang, okay na. yung unang eksena. Okay. Pero may nabubuo bang kampihan? Yung rin ba yung issue? Kaya nagre-react Hindi, yung yun tao? yung isang issue kasi dahil kakaunti yung nandito sa ganito, tapos marami ito. Kaya parang ang dating ay ino-overwhelm. No? Parang Yun bullying yung... usually kasi pag kakaunti ito, pabayaan mo muna, kaunti lang eh. No, kayo, ang dami nyo eh. No? Ito, parang ginaganon. Parang, Parang
parang Binabraso. oo, kaya iba yung dating halimbawa doon sa mga nanonood. Siguro Especially yung kabataan. Siguro yung nanonood din kasi, si Senator Risa, pangalawang beses na niya this week na parang quote-unquote na bastos. No? Una itong point of order. Pangalawa ito. Yung una yung parang nagsasalita siya ng isang manifestation tapos tumayo si Senator Cheese. At tumalikod. At tumalikod. Okay, sorry. Maganda yung usapan na yan, pero naririnig ko ulit yung natin palakang talker natin Ay, Jordan, ipa-frag test mo muna yan. Eh, ha? practice. Ano? Kakak, ang nagbabaon lang ang may hinuhugot, Jordan. At ito ang hugot ng mga mamamayang hindi naman kayamanan. Anyari sa wage hike namin! Tegi bumbum na ang dagdag aumento dahil natapos na ang moment ng wage hike bill. Paano nangyari ito? Wage hike na naging hika pa! Oh may no! malakas. Oh hindi! Related yan doon sa pinag-uusapan natin kanina, Yeah, sikmura o hustisya. Na sinasabi natin, interrelated. Dahil, pag sinasabi nyo sikmura, bakit di nyo inaprubahan yung 100 peso o 200 peso? Bakit hindi kayo nag-bycam sa last day? Kaya ngayon, patay na yung wage increase. The Pero first one since 1989. Oo. Tagal-tagal din, Pero no? ang naman, dapat sabihin natin, ang Senate na-approve na yung 100 wage hike bill last February pa. Ang Senate. Natulog na naman sa House yung Ang 200. sa House kasi- Dinagdagan pa ng 200. Ang sa House kasi Alam mo namang 200. suntok sa buwan yun. So ang suggestion ng House at Senate, mag-bycam, mag-agree sa 150. Para umakyat yung 100, bumaba yung 200. Pero in a way, kailangan ko mag-side dito kay Bongo in that argument. Kasi kaya nga hindi na ayos kasi they're all distracted with this impeachment. Yeah. Hindi, Hindi ako walang sang-ayon kinalaman doon. yan. Wala. Wala. Oh, dahil iko ka lang yun i-adapt lang eh. Hindi kinakailangan ng mahaba rong session. I-adapt lang nila. No? Yun lang, ganun lang naaprubahan kasimple. eh. Oo, tapos na yun. Plus, naubos naman yung oras nila, hindi dahil dun sa impeachment na proseso, pero dun sa mga sinusubukan nila idagdag dun sa proseso. Kaya naman siya tumagal kasi nag-debate sila kung dapat ba mag-oath na sila o dapat pa. No. Can we expect more of this sa nangyayari ngayon? Na ito nga, yung mga importanteng mga legislative. Kasi ako, agree ako, dapat tagal na eh. Whether, Sinadya na, tapos na ang ng legislative. Impeachment court na lang up to June 30. up to June 30. Tapos na. Tsaka wala silang plano na mag-meet ulit. Wala, kasi hanggang June 30 lang ang 19th So, Congress. sino dapat sisihin? Eh ako, sabi, I don't want to look backward. Dapat forward nga tayo. Hindi, look back muna tayo backward. Eh, kasi Mamichu. babalik sa base 1 na naman yung wage. Parang as if there was no bill. Mag-stage naman siya, pa-file ka ng bill, Simula ka mag-debate, ulit. magpa-public hearing. Back to zero yan. Back to zero. So, sino nga ang dapat sisihin? Attorney, ikaw? Basta ako hindi yung impeachment. Hindi yung impeachment. Ibang bagay na, I mean, meron silang 3 taon para ipasa yan, yung wage hike bill na yan. So, baka both houses meron ding sala, pero hindi yung proseso na ito. Actually, kung nagbigay ang bendisyon yung presidente, ang bilis niya. Tapos na dapat. ang bilis so na. wala. Naman, Oo. actually, dapat hindi na nagwa-wage hike bill. Kasi may regional tripartite wage boards na nga. Kaya when it was passed into law during Cory time, it seeks to depoliticize wage hike. Kaya nga, every year, automatic, whether may petition o wala, nagre-review ng wages. Ang problema, hawak sa ngayon ng wage. nag-fail yung karamihan sa regional wage boards. Dahil sobrang liit yung pinapayagan nila. Kasi nga, it's a product of negotiations because between of, management, government, and labor. Because of pressures from employers. Mas malakas yung pressure ng employers kaysa sa labor. Kaya kailangan ng batas. Parang yun naman sinasabi ni Hindi, Sec. yun yung purpose ng legislated wage. Dahil nga, sobrang hina ng labor to push for their demands. How can you say mahina labor? Ang daming TUCP, KMU, ang dami doon sa, may mga OFW sa party list. Ang liit ng labor na organized sa Pilipinas. Pero at least, Halimbawa, pag pumunta ka sa Europe, 90% of labor are organized. Pag pumunta ka sa May Pilipinas, labor party nga sa Europe. pag pumunta sa Pilipinas, 5% lang ang organized. Hati pa yung 5% na yon. Mostly manufacturing Oo, lang. hati pa yon, no? pero balik tayo sa sinabi ni Sec. Kung yung presidente nga, binindisyonan, tuloy-tuloy to.
ang nangyayari, parang hindi niya binindisyonan at tabunan. At saka tatamaan siya dyan dahil record high ang self-rated poverty. No, 63%. At isang pinanggagalingan ng self-rated poverty ay wages. Dahil tumataas ang food inflation, hindi naman tumataas ang sahod. So, paano mo kukunin yung 63%, the highest in 2.5 decades? Pero nung 1 week before na take up yung legislated wage hike na yan, kausap ni BBM ang TUCP. Oh. Sina Democrito Mendoza with the TUCP. Alam mo naman TUCP, di ba? Middle, ano yan. Yan ang dilawan sa labor groups. Di ba? Oh, pero ang promisa May pangako na. ang promisa ni BBM, hindi niya haharangin ang minimum wage increase. Ngayon, ang sinabi ngayon nitong Senate at saka House, sinabihan sila na wag ituloy. Yan! Yun. Kaya medyo betrayed yung ALO TUCP. Mga unsaid, no? Oo, yun yung doon sila, kaya galit sila ngayon. Yan. Relax lang ang mga tao. Huwag muna kayong magkagulo dyan. Sa mga politalkers nating nanonood sa social media, tuloy lang kayo sa pagkomento, ha? Dahil tuloy-tuloy din ang usapan natin sa pagbabalik ng Politiko Talks! Time flies talaga pag dinidelay ang mga bagay-bagay. Pero bago kayo matulog, narito ang ilang nakakagising na videos so far sa issue ng impeachment. At madadagdagan pa ito. May mga humabol. Kaya naman, ang last sa inyo, ang gusto namin malaman tungkol dito. I am not a lawyer, Mr. President. Senator... Nag-iisip lang. I'm just guided by the Holy Spirit. May ganon? Meron akong nakita na isang highest ranking officer ng simbahan ang nag-post, "Thou shalt not use the name of the Lord thy God in vain." Yan. May pinost niyang ganon. Yan. Kasi sa Holy Trinity yan eh. Oo, di Diyos ba? yun eh, yung Holy Spirit eh. Oo, sa Trinity. Dito sa quote ni former Representative Teddy Casino. Ang masasabi natin dito? May pakutsi. Ay! Nagpagawa pa ng robe amak! Inggit lang siya. Hindi kasi manalo-nalo. Grabe naman. Disqualified. Disqualified. Ang tagal-tagal niya youth leader. Pag ngayon, youth leader pa rin siya. Hindi na naman nag-graduate siya. Okay, next. Meron pa tayo. Meron pa ba? Ito. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala kay Rodrigo Duterte sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Sara Duterte, Vice President. Actually, take two na yan eh. Ang second part na bago, ginawa kitang hostage. Yun ang bago doon. Ikaw ang hostage. Di ka ako si Amy pala may Stockholm Syndrome. Kaya gano'n siya. Actually, may lumalabas ngayon na fake news. Na pumayag daw yung ICC na temporary release ni Digong papunta sa isang Guess. bansa. Country. Isang bansa na tatanggap sa kanya. Walang ganon. China. Wala. Oo nga. Hindi nakalagay yung pangalan eh, di ba? Pero hindi totoo Redacted yun. eh, redacted. Sobrang walang katuturuan. Wala. Oo, feeling ko, ikaw, hindi mangyayari yun eh, no? Yun ang hindi ko alam, no? Kasi, pero wala pa yata sa ICC ang napapa-release, except Meron isang may tao. May six, pero hindi crimes against humanity. Yeah. So, Mga dahil minor mataas offenses yung lang. offenses. Pero not against crimes against humanity. May na-release na daw, may president. Pero etong usapin na eto si Sara at saka si Amy, sinabi nga, di ba, na... Sara Amy, 2028. Sabi ni Robin. Actually, una nagsabi niyan, si Harry Roque. Okay. Na nakita mo ba kanina? Hindi, may si Harry Roque galit kay Amy, tsaka si Panelo. Hindi, pero Di ba ang siya... tawag nila mangga? Oo, pero siya nagsabi noon eh. Sabi niya, mga a year ago, more than, sabi niya, hindi ako dati naniniwala rito, pero feasible pala.
Oo, siya nagsabi nun. Pero Feasible meron din pala. fake news kanina. Oo. Na si Harry Roque daw, dininay ng Dutch government yung asylum Yung niya. asylum, oo. Ni-refer daw sa Germany. Kasi Ay, hindi, yun na nag-issue ng Schengen visa niya, Hindi, Germany. matagal ang proseso ng asylum. Hindi siya... Hindi lang basta-basta. Ayun, nung- So, sino nagpanlusot ng ano Nung ng- nakita ko, sabi ko, hindi totoo to. Dahil mahaba ang proseso. Ah, si- 43,000 na nakapila na nagpa-file ng asylum. Tapos bigla-bigla siya na lang? Oo, hindi ganun yun. Ayoko siya Rejected pag-usapan. naman eh. Oo. Pag-usapan natin, balik tayo dito sa kay Sara Robin Aimee Bongo. Siguro mas mahalaga pa, Jordan, ay yung importanteng issue moving forward. Sige, sige. Anong mangyayari kung sakaling hindi tanggapin ng 20th Congress Yan. yung impeachment? No? Ano yan? Constitutional issue na yan. So, anong mangyayari dyan? Kung gano'n, di siguro for the purposes of the Senate, palagay nila tapos na yung kaso. So makaka-expect ka na mayroong maghahain yan ng petition na naman sa Supreme Court. Supreme Court. Pero hindi na rin kasi hindi na rin predictable yung unlike 20 years ago na pag naghain ka ng ganito ka importante na or ka-relevant na petition sa Supreme Court, gagalaw sila eh. Oh, napakatagal ang proseso. Ngayon, mas mas maingat na siya Laid before back. taking on cases. So, Tsaka baka, decision, it's not a justiciable yeah, question. It's a judicial political, justiciable question. So, baka Pero very compelling ito. Paano pag nireject ng 20th Congress, it's clearly a constitutional issue. And constitutional issues are issues ng Supreme Court. Diba? issue siya ng Yung, Supreme nung Court. pinag-usapan, nung sinampahan yung kaso ng forthwith sa Supreme Court 4 months ago, baka yun, pwede pa nilang upuan. No? Yung, nung nag-submit si Sara sa Supreme Court para i-dismiss yung impeachment case, hindi pa naman justiciable. No? Pero ngayon, pag nireject na yan, then very justiciable na yung issue. Hindi ako sure. Kasi mas makikialam pa nga siguro yung court kung hindi tugma yung House at yung Senate. Pero pag both of them, palagay nila na, di wag na natin ituloy, baka hayaan na lang din ng court na yun talaga ang gusto ninyo, hindi naman namin kayo mapipilit. Kasi Pero co-equal kung nangyari branches yun, sila eh. ang Co-equal. magpa-file, House eh. Pero ngayon, pag nangyari na yung hindi tinanggap ng 20th 20th Congress yung impeachment, siguro yung mga complainants bigla ang aakyat or citizens ang aakyat. Citizens. Parang may looming na people power forthwith. Forthwith. And sa forthwith. Wait, bago natin pa-wrap up na tayo, attorney, sarap ng usapan, pero as our guest, mauna po kayo. Ano ba itong experience natin na usapan ng live, itong impeachment, ano yung pinaka-last message mo para sa mga nanonood? Ako matagal pa siya. No? Siguro importante na tignan natin yung mga nakaraan na 2 linggo. No? At tingnan natin na nakikinig naman yung Senado pag gumagalaw yung tao, gumagalaw yung mga institusyon. So siguro importante na participate pa rin tayo dun sa mga nangyayari na usapan, no? Maging active pa rin, kahit hindi ganun kalinaw lagi yung pinag-uusapan. Tama yan. Check. Well, sabi nga ni Chu, ay basically political process ito. Then, dapat yung mga mag-shape ng politics, yung mamamayan at yung mga institusyon na kinakasamaan ng mga mamamayan ay talagang mag-assert at saka mag-scale up. Hindi lamang katulad ng mga surveys. No? Mag-ingay sila. Good. Huwag lang EDSA 4, Hindi para mag-EDSA forthwith. No? Kung hindi para hindi lang dominant dito ay political ambitions, political calculations. Dapat meron namang higher purpose. Which is the purpose of the next generation ng kabataan at yung mamamayan ngayon. Sana yun naman ang ma-factor in nitong mga politiko na ito sa pagtanggap o pag-reject, sa pag-acquit o pag-convict. No? Yun yung dapat mas mahalaga rather than yung kanilang sariling political calculation. Very good. Mami Chu, shortly. Gusto ko ulitin yung kay Senator Raffy Tulfo. Siya yung neophyte, one of the neophytes. Kasi journalist let's just vote whether to convene or not. Let's Ganon. get on with the job, di ba? Yun ang May message ganon. ko. Mami Chu, kailangan na natin tapusin. Okay? Ang haba-haba ng usapan, masarap yung usapan, pero ganito dapat. Maraming salamat sa pagpili sa amin. Saan man kayo o kailan man kayo nanonood. Tuloy-tuloy lang din ang pag-comment ninyo sa ating mga discussion. Sir Paul, salamat sa pagbisita. Thank you, Attorney Paul. That's a wrap. Kasama namin kayo lagi, mga Poly Talkers, sa mga usaping political kung saan ang drama ay totoo
Ang katotohanan ay pinagtatalunan at ang mga pangako, huwag tayong umasa masyado. Sabi nga ni Sek, mag-usap-usap tayo, mangialam tayo, matuto tayo. See you next week, Politalkers, dito sa Politika